Ang teorya ni Nikola Tesla sa kuryente na humantong sa revolusyonaryo at hindi mo masasabi isang maliit na bagay lamang. Pero dahil sa hindi malamang pangyayari, ang history ay hindi sapat para sa kanyang istorya. Nang pinatigil ng US government ang kanyang laboratorio at ayon sa mga papel ni Tesla na nakita niya na ang pyramid ay isang power generator. Kung iisipin mo ito ay walang kwenta, pero ang kanyang imbensyon ay ang enerhiya na hindi mo na kinakailangan bumili pa. Noong wala pa si Tesla, nakakapagdala na ng kuryente ng 1 milya upang magkaroon ng ilaw. Pero ang nadiskubre ni Tesla ay magagawa nitong pailawin ang mga factory ng may layong 600 milya sa kahit anong direksyon. Masasabi ba natin na si Nikola Tesla ay natuklasan ang walang katapusang enerhiya at siya ba ay mayroong tinatago sa kanyang natuklasan? Alam naman natin na ang kuryente ay naging ugat ng nakalipas na digmaan. Ito ay kung paano susuplayan upang maging enerhiya. Pero kung pag-uusapan natin tungkol sa kuryente, ang unang tatatak sa isip natin ay si Nikola Tesla, lalo na ang kanyang mga mahalagang imbensyon na walang katulad. Pagdating sa usapin ng enerhiya ay tila ba isa itong misteryo. Alam naman natin na si Nikola Tesla ay isang scientist, pero ayon sa iba, siya ay misteryoso. At siya ay naniniwala na ang pyramid ay susi sa walang katapusang enerhiya. Sinasabi nila na siya ay pumanaw mag-isa sa kanyang hotel sa New York. Ang FBI ay kinuha lahat ng kanyang gamit, kasama ang lahat ng kanyang dokumento. Makalipas ang ilang taon, sinabi nila na ito ay kanilang sinusuri. At hanggang ngayon, maraming tao ang nagsasabi na ang kanyang dokumento ay nawawala. At ang kanyang tatlong major invention, ang induction motor, kung saan nakita niya kung paano niya gagawin ang alternating current. Isa ang hydroelectric power system na makikita natin sa mga dam. Ang wireless communication sa katagalan ay naging radio and cellphone technology na may kakayanang i-multiply ang frequencies at makabuo ng walang katapusang wireless channel. Kung alam nyo ang hertz at waves, pero hindi sila hertz at waves, sila ay Tesla waves. Halos lahat ng ating computer ay pinapatakbo ng binary codes. Siya ang nanguna sa development nito. Ang isang kahanga-hangang imbensyon ni Nikola Tesla ay ang Wardenclyffe Tower sa New York, kung saan kagustuhan niya magkaroon ng wireless electricity saan panig man ng mundo. Pero ang nakakalungkot na kwento, dahil noong 1898, siya ay gumawa ng malaking experiment sa downtown ng New York City at ito ay naging dahilan upang ikatakot ng mamamayan. Lumipat siya sa Colorado upang doon itest ang wireless invention at nang makilala niya si JP Morgan, binigyan siya ng $150,000 para gumawa ng tower. Nabasa ni Tesla sa pahayagan na ang kanyang kagamitan ay ginagamit ni Marconi. Dahil dito, dinoble nito ang sukat ng plano niyang tower na itatayo dahil ang gusto ni Morgan ay kumita ng malaking pera. Pero dahil dito, nabahala ang lahat ng investor, lalo na ang mga nagmamay-ari ng rubber tree na ginagamit sa pangbalot ng wire at mga tanso, kasama na rin ng mga papa. Isa na rin sa maaaring maapektuhan ang mga nagmamay-ari ng mga malaking poste na ginagamit sa kuryente at mga telepono. Sila ay nabahala kung ang experiment ni Tesla ay magkakatotoo.
Nang pumanaw si Nikola Tesla, ang US government ay inupuan ang lahat ng pagmamay-ari ni Nikola Tesla upang pag-aralan sa loob ng 10 taon. Mula noong 1943 hanggang 1952, muli itong inilabas at sa ngayon, ito ay nasa Belgrade. Kung ikaw ay tatanungin, ang mga papel ni Nikola Tesla ay itinago lamang. Hindi na nakakapagtaka kung sa kasalukuyan ngayon ay may kita mo ginagamit ang ilan sa mga imbensyon niya.